kanino ka nga ba nagmana? Ikukwento ko sa inyo kung saan mo ba talaga nakuha ang itsura mo ngayon ayon sa siyensya. Ang kulay ng buhok mo ay nakuha mo sa iyong lola. Usong-uso na iba't ibang kulay ng buhok sa ngayon. Ngunit ayon sa siyensya na ang tunay na kulay ng buhok ng isang tao ay nakukuha niya mula sa kanyang lola, ang dimples. Isa ako sa mga inggit na inggit sa mga tao na mayroong dimples. Kung meron ka nito, malamang meron din ang tatay mo. Ito ay dahil ayon sa siyensya, ang mga dimples ay nakukuha mula naman sa inyong ama. Kung parehong mayroong dimples ang ama at ang iyong ina, malamang na mas malalim ang dimples na iyong nakuha. Ang katalinuhan mo ay galing sa iyong ina. Ayon sa mga siyentipiko na ang katalinuhan ng isang bata ay naipapasa sa pamamagitan ng X na chromosome. Ang kababaihan ay mayroong 2 X chromosomes, samantalang ang kalalakihan naman ay mayroong 1. Kaya naman ang talino ng anak ay nakabase sa kung gaano katalino ang kani-kanila na mga ina, ang mga labi ni Papa. Sa susunod na mapapatingin sa salamin, suriin ang labi ng iyong ama. Makikita na malamang magkapareho kayo ng labi dahil ayon sa siyensya, isa ito sa mga bagay na nagmula at minana ng anak mula sa kani-kanilang mga ama. Ang hugis ng muka ay galing kay lola. Iba't iba ang hugis ng muka, mayroong pabilog, pahaba, at mayroon din naman na hugis puso. Ito ay dahil ang hugis ng muka ay namamana sa linya ng dugo ng kababaihan. Kaya naman malamang na mas kamukha mo ang lola mo kaysa sa tatay mo. Kaya sa susunod na titingin sa salamin, ikumpara ang hugis ng muka ng iyong lola sa iyong muka. Malamang magugulat ka na kung gaano magkahawig pala kayo ng lola mo. Ang iyong kasarian ay galing sa iyong ama. Tigkalahati ang DNA na nakukuha ng isang bata mula sa mga magulang nito upang ito ay maging isang buo. Ngunit ayon sa lumabas na pag-aaral na isinagawa ng mga dalubhasa, pagdating sa usapin ng DNA, nakukuha ang magiging kasarian ng bata mula naman sa DNA ng kanyang ama. Ayon sa mga siyentipiko na dominante ang genes ng lalaki, kung ang pag-uusapan ay kung ano ang magiging kasarian ng kanilang magiging supling sa oras na ito ay ipanganak. Ang boses galing kay lola. May malaking tsansa na mag-iba ang tono ng boses ng isang individual sa kanilang paglaki at pagtanda. Salamat na lamang sa mga hormones na inilalabas din ng ating mga katawan. Ang hormones namang ito ay nakuha natin sa ating mga lola, kaya naman ang normal na boses ng isang tao ay malamang na nanggaling sa kanilang lola. Narinig mo na ba ang salita na katulad ka talaga ng nanay mo? Ito ay dahil ang personalidad ng isang tao o individual ay nakukuha ng lamang galing sa iyong ina. Ito ay naipapasa sa pamamagitan ng genes ng isang tao. Isang halimbawa dito ay kung mahilig na lumabas at maggala ang iyong ina, ay malamang mahilig ka rin na lumabas at maggala. Kung galaera ang ina at mahilig na mamasyal, ay malamang ganun din ang magiging hobby ng kanyang magiging mga anak. Samantalang kung tsismosa at palaaway ang nanay mo, hindi mo man ipakita ang kaloob-looban mo, ay malamang dikit na dikit din ang ugali mo, ang taba ni ama. Ayon sa mga siyentipiko, ang hugis o ang natural na kurbada ng katawan ay mula sa genes ng iyong ama. Kaya naman kung mapapansin kung tabain ang pamilya sa side ng iyong papa, ay talaga naman na tila ba ganun din ang magiging orihinal na hugis ng iyong katawan. Kung mahirap na sila ay pumayat. Alam mo na kung bakit kahit na anong diet ay hirap ka rin na pumayat. Magaling magpatawa si lola. Kung isa sa mga magagaling na magpatawa, dapat ay magpasalamat ka sa iyong lola. Dahil ang sense of humor ay mula at nakukuha natin mula sa ating mga lola. Parte ito ng mga genetiko na nakuha natin mula sa kanila. Ang panlaban ni ina. Ang ating immune system ay ang panlaban natin sa mga mikrobyo na nakapaligid sa atin, laban sa mga sakit at mga delikadong organismo sa ating buong mundo. Ayon sa mga siyentipiko na ang immune system o ang natural na panglaban ng ating katawan ay ating minana mula pa sa ating mga ina. Kaya naman kung ano ang kahinaan ng iyong ina pagdating sa natural nitong depensa sa katawan, malamang ganun din ang mayroon ka.
Kung madalas na may ubo at sipon si mama, malamang alam mo na kung bakit ang madali mo ito na nakukuha. Ang height ay galing kay mama. Ang maliit na height ay naipapasa mula sa ina. Samantalang ang tangkad naman ay mula sa ama. Kaya malalaman mo kung kaninong genes ang nanalo kung gaanong katangkad ang sukat mo ngayon. Ang tulog ni Papa. Ang lalim ng tulog mo kung tulog manuka ay nakuha mo naman sa iyong ama. Ang genetikong ito ay naipapasa ng ama sa supling nila. Kasama sa nakuha ng anak ay kung saan kakakomportable na matulog, nakatagilid ba o nakatihaya. Kasama sa namamana ay ang sleepwalking o paglalakad ng tulog at maging ang sleep apnea o ang paghinto sa hinga kapag natutulog. Ang kulay ng mata ni Lola. Ang kulay ng iyong mata ay kasing kulay ng mayroon ang iyong lola. Ang katangiang ito ay naipapasa ng lola sa lahat ng babae na lahi nila. Kaya naman kung brown ang mata ni Lola, malamang brown na din ang kulay ng iyong mga mata, lalo na kung babae ka. Ang puso ni Ama. Napatunayan po ng siyensya na ang tibay ng puso ng isang tao ay mula naman sa kanyang ama na naipapasa sa pamamagitan ng DNA niya. Kaya naman kung ang ama ay mayroong mahinang puso, maigi na manigurado. Dahil kasama sa malamang na naipasa sa iyo ay ang tibay ng kanyang puso. Ang fingerprint ay galing kay ina. Ang iyong taglay na fingerprint ay dikit na dikit sa fingerprint naman na taglay ng iyong ina. Hindi man kayo talagang magkapareho, malamang ay malapit na malapit ito. Ito ay dahil sa genetiko na ipapasa ang pamana ng fingerprint ni mama. Ang buhok ay galing kay ama. Kung ikaw ay isang lalaki, malamang alam mo na ang kahihinatnan mo dahil kasama sa naipapasa ng lahi ng mga lalaki sa inyo ay ang buhok na taglay nila. Kung ang iyong ama o lolo ay medyo manipis ang tuktok, asahan mo na hindi lalaon ay ganun din ang magaganap sa iyo dahil nga sa genetiko na naipasa ng ama mo sa iyo. Mga katinagalog ko, napakarami pa pong napatunayan ng siyensya na mana po mula sa inyong lola, ama at ina. Kaya naman kung ano ang kinalabasan ng itsura mo ngayon ay hindi man lahat ay malaki pa rin ang kanila na naiambag. Sa inyong tingin mga katinagalog, sino ang kamukha mo? Ang mama mo, ang papa mo o ang lolo at lola mo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Baka may litrato ka din, upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.